So, kumusta kayo dito mga sisters? Ayos lang ba kayo? Lahat ba ito nasa Yeah. sa Kuwait lahat ito, no? Okay naman po. Sa Kuwait kayo lahat? Sa Saudi po ako, Ustad. Si Ebay Amara, Pansaban, Saudi. Yeah. Allah. So, ang lecture natin dito, Tagalog, para yung mga sisters natin na balik Islam, ano tayo, makakasabay sila sa ating, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bay Monit Makatubak, Masya Allah, Bay. Ahlan wa sahlan sa ating klase. Baasang kanun Allah, biyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga pagsisikap. So, alhamdulillah, dahil binigyan ulit tayo ni Allah ng pagkakataon na makapag-aral. Isa sa napakagandang tsansa na bigyan tayo ni Allah ng pagkakataon na makapag-aral ng Islam. Alhamdulillah, yung mga oras natin kahit papaano, kahit busy tayo sa mga trabaho, ay sinisikap natin na binibigyan natin ng oras kahit papaano na makapag-aral tayo. Ha? So, biyayaan kayo ni Allah ng gantimpala sa inyong mga pagsisikap. Waiting po, Ustad. Wait. Pasok na kayo. So, after 3 minutes, pag wala pa rin pumasok, mag-start tayo sa ating klase, inshallah. Eh, ano, Sister nakuha ang Akura, video. mashallah. Uh, Teka muna, Ustad. Ito, naka-video. si Bayano ito, si Saki. Sakina. Mashallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sister. Si Bay Sakina pala ito. Oo, Alhamdulillah. kamusta po kayo? Alhamdulillah, ayos lang, ayos lang. Alhamdulillah. Lang po. Alhamdulillah. Ramadan Mubarak sa inyong lahat, mga sisters sa Wa- Mubarak sa din. Kuwait, sa Bangsamoro Center, Kuwait. Malinaw ba yung boses? Naririnig ba ninyo ako? Oo, Oo, malinaw. Ustad. Malinaw Malinaw. po. Masya Allah, masya Allah. So, inshallah, magsabi lang kayo kapag hindi malinaw, ah. Nakikita ba ninyo yung ito? Nakikita ba niyo yung screen ko? Opo.
Ganyan, nakikita no, yung screen. So, Yan, Ustad. Okay, okay na yan, mag-start. Ustad. Ah, Malaki na, tingnan. Okay na po yan, malaki na tingnan. Yeah. okay, okay. So, mag-start tayo, ah. Habang hinihintay natin yung iba, papasok na lang sila kung halimbawa makapasok na sila. Uh, Samantalahin natin yung oras. Dito na rin si Sister Dina Iskote, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sister. So, ahlan wa sahlan sa inyong lahat sa ating klase. Masya Allah. Alhamdulillah. At naka-attend kayo sa ating klase. Ah, so, umpisahan natin. Meron tayong siyam na estudyante. Maraming hindi naka-attend. Uh, Umpisahan natin. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allows me to make manage to phone calls. So, naririnig niyo ko na maayos? Opo, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So, ang subject natin ngayon, ay al-hadith. Narinig na ba ninyo yung tinatawag na al-hadith? Opo. Wag muna kayo magsalita, sister. Makinig tayo. Makinig kayo. Kung sino yung gusto magsalita, pwede kayo mag-raise ng hands. Meron raise hand dyan sa chat, o di kaya sa pwede kayo mag-raise ng hand. Nakamute ba ako? Mashallah, alhamdulillah, nadagdagan na tayo. Si Sister Rai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sister. Alhamdulillah. Ano tong first nating subjects, Akidah? Hadith tayo, hadith. Ang subject natin ay hadith. الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإخلاص وإحسار النية. Ay, nakamute. Hindi ba ako nakamute? Ay, sorry. Mashallah, mashallah. Marunong na magbasa si Sister. Nakikita ba ninyo yung screen ko dyan? Kita, Ustaz. Claro, Ustaz. Claro. So, yan. At hindi na open. Teka muna. So, yung hadith, anong ibig sabihin ng hadith? Sinong nakakaalam? Sinong may knowledge about sa hadith? Sino ang mayroong knowledge about sa hadith? Wala ba? Wala bang nakakaalam anong ibig sabihin ng hadith? So, ang ibig sabihin ng hadith ay salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang mga salita.
Ganon din ang kanyang mga gawa. Oh. Yan ang pinaka malapit na kasagutan. Pag narinig natin yung hadith, ibig sabihin ay salita yan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At minsan hindi rin, halimbawa, meron din ginawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasali rin yun, yung kanyang mga ginawa. Yung kanyang mga ginawa na nakita ng mga sahaba, at kinuwento yun ng mga sahaba na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang yun sa mga tinatawag na hadith. Sa mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay tinatawag na hadith. So, malinaw ba yun, mga sisters? Malinaw po, malinaw. Ang gusto natin dito, yung malinaw yung pagkaintindi natin. So, sana naman, magsabi kayo kung halimbawa hindi malinaw para ma-explain natin ulit. So, ang hadith, ito yung subject natin. Isa yan sa kagandahan ng Islam ay pinag-aaralan natin yung mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga hadith, na kung saan lahat ng kanyang mga sinabi patungkol sa relihiyon ay yun ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, yun ay ang mga salita ang hadith ay ang mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa mga sisters natin na mga balik Islam. Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag marinig ninyo ang pangalan niya, ay mag-salawat kayo sa kanya. Sallallahu alaihi wasallam, or di kaya Allahumma sayyidina Muhammad. So, sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang huling sugo, huling propeta. Siya ay huling propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sanlibutan. Hindi siya propeta na katulad ni Isa na pinadala lang sa Israel, sa Banu Israel. Kung saan lang yung lugar, meron lang particular na lugar, area na doon lang siya propeta. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay propeta ng buong sanlibutan. Siya yung huli, the last prophet. Siya khatimul anbiya ya ustad. Aywa, khatimul anbiya. Khatimul anbiya. Naam. Siya yung pinakahuli na propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung mga salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inalagaan niya ng ating mga scholars mula sa after mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon nila mula sa mga sahaba, meron sa kanila nagtipon nito hanggang sa mga nawala na yung mga sahaba, ang kasunod sa kanila yung mga tabi'in, at sumunod naman sa kanila yung mga tabi'ut tabi'in hanggang sa panahon natin ngayon. So naipon yung mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, dahil yun ang turo, yung mga hadith na yun yung turo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaman natin kung ano yung Islam. Kasi nandyan na yung Quran, nandyan na yung Quran, ang banal na kasulatan, ang banal na Quran na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba sa buwan na ito.
Sa buwan ng Ramadan. Ramadan Mubarak sa ating lahat. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang banal na Quran. Hudan linnas. Tingnan ninyo, gabay sa mga tao. Yung banal na Quran, ibinaba sa atin bilang gabay. Gabay. Kung wala yung Quran, paano tayo magdarasal? Ayun, nandun yung turo. Paano natin gawin yung mga tama? Paano natin maiwasan yung mga mali? Paano natin malaman yung haram o di kayo yung halal? So, sa pamamagitan ng Quran, nagabayan tayo. So, pinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang siya yung magsabuhay kung ano yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Siya yung nagsabuhay para paano natin malaman kung paano. Halimbawa, nasa banal na Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Itayo ninyo ang pagdarasal. Nandyan sa banal na Quran. Itayo ninyo yung pagdarasal at magbigay kayo ng kawang gawa. Zakah, charity. Pero paano yun? Paano mo gagawin yun? Paano pamamaraan mo gagawin? Paano magdarasal? Halimbawa, kung wala kang kaalaman patungkol sa pagdarasal, malalaman mo ba kung paano ang babasahin, paano yung mga gagawin, paano yung mga way ng pagdarasal? Hindi. So, isinabuhay ng Prophet Muhammad. Isinabuhay ng Prophet Muhammad at yun ang gagayahin natin. Kung paano niya ginawa, paano na isinabuhay ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, malinaw ba yon? Malinaw po ba sa ating lahat kung ano yung purpose? Napakaraming purpose ang pagpadala sa mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito ay mga iilan lamang, yung mga punto lamang ang kinukuha natin. Pinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tagsabuhay ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano mag-ayuno, paano magdasal, paano mag-umra, paano mag-hajj, paano mag-sadaka, sinong bibigyan ng mga sadaka, ano ang makakasira sa pag-aayo. Lahat ng yan ay sinabuhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniwan niya ang Islam na kumpleto. Kumpleto. Walang bawas, walang kulang. Kumpleto ang Islam na namatay ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakumpleto na ang Islam. Sabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ngayon sabi ni Allah ay kumpleto na ang relihiyon, ang Islam. Kinumpleto ko na, sabi ng Allah, ang inyong relihiyon. Ano yun? Ang Islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Ganon din ang inyong mga biyaya. Napakaraming biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaliwat kanan, kahit saan, nandyan ang biyaya ng Allah. Kumpleto. Nasa atin na lamang kung paano natin ito makukuha. Paano natin ito sisikapin makuha. Nandyan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpleto. At mismo sabi niya, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili ng Islam. So, hindi ang Propeta Muhammad ang nagpili ng Islam, para malaman natin lahat. Hindi ang Propeta Muhammad ang pumili ng Islam. Kundi mismo ang Allah. Ang mahal na Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili ng Islam bilang ating relihiyon. So, waraditu lakumul islama dinan. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili ng Islam bilang ating relihiyon. So, walang tatanggapin na relihiyon maliban na lang sa kung anong pinili ng Allah. Yun na yung relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam lamang ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon. Wala nang iba. So alam natin sa panahon natin ngayon, napakaraming mga
naglalabasan ng mga relihiyon, mga klase-klaseng mga relihiyon. Yung iba, ginagawa nilang negosyo. So, yung mga bagong relihiyon na yan, walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Maliban na lamang sa relihiyon na kanyang mismong pinili. Yun ay ang relihiyong Islam na nandito tayo ngayon. Alhamdulillah. So, yung turo ng Islam, pinadala ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para isabuhay ito. So, etong subject natin na ito ngayon ay yung mga sinabi, ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ay ang tinatawag natin na al-hadith. So, malinaw po ba mga sisters? Yung ating pwede po kayong magtanong patungkol sa ating klase, inshallah. So, bakit natin pinag-aaralan yung hadith? Alam natin na ang hadith ay napaka-importante na pag-aralan kasi isa ito sa, actually hindi lamang yung hadith. Ang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam ay pundasyon. Tandaan natin, ang pananaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam, yan ang pundasyon ng Islam. Isa yan sa napakalaking pundasyon ng Islam, ang pananaliksik ng kaalaman. Itong ginagawa natin na ito, pag-aaral sa Islam, ito yung pundasyon. Ito yung malaking pundasyon ng Islam. So kinakailangan na sikapin natin kahit papano makapag-aral tayo sa pananampalatayang Islam. Makapag-aral tayo. Ang kaalaman ay pundasyon ng Islam. So yan ay pinaka-importante. Sa lahat ng mga gawain natin, sa lahat ng mga ibada natin, mga pagsamba natin, dapat meron tayong kaalaman. Pag nagdasal tayo, di ba? Pag nagdasal tayo, dapat alam natin kung paano magdasal. Kinakailangan yung kaalaman, di ba? Paano mag-ayuno? Paano mag-ablusyon para sa pagdarasal? Paano magbigay ng zakah? Magkawang gawa? Paano mag-umrah? O, di ba? Sino yung mga nakasama sa umrah? Di ba? Di ba nagkaroon tayo ng umrah orientation para ipaalam, malaman kung ano yung mga dapat gagawin doon sa pag-uumrah. Ganon din sa pag-hajj. So napaka-importante yung kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ito yung pundasyon ng Islam. Isa sa malaking pundasyon ng Islam ay ang kaalaman. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napalawak niya ang Islam, napalaganap niya ang Islam sa pamamagitan ng kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman. So, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kapanahunan niya, nagdadakwa siya. Ginagamit niya yung pagpapalaganap ng Islam, nagdadakwa siya. Pinapalaganap niya yung Islam. Yung kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, pinapalaganap niya. At maraming pumapasok sa Islam. Dahil sa mga nalaman nila, natutunan nila na ang Allah ang siyang dakilang Diyos na tagapaglikha. Sa mga nalaman nila, dahil sa mga nalaman nila about sa Islam, pumapasok sila, yung mga tao. Pumapasok sila sa pananampalatayang Islam. Dahil yun sa kaalaman. So lumaganap ang Islam, pinalawak ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pananampalatayang Islam dahil sa kaalaman. Hindi dahil sa power o di kaya ay pagkadato. Dahil ayon nga sa ating mga historian, sa mga sa history, na nung panahon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inoferan siya ng mga Quraysh na ibigay sa kanya ang gusto
para matigil lamang kung ano may magusto na ibibigay sa kanya ng mga Quraysh, yung mga mushrik, yung mga hindi mananampalataya. Ibibigay nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lang matigil ang kanyang pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Tingnan ninyo. Sabi ng mga Quraysh, sabi ng mga mushrik, kung gusto mo ng babae yung Muhammad, ibibigay namin sa iyo. Itigil mo lang ang pagdadakwa mo, pagpapalaganap mo ng kaalaman sa relihiyong Islam. Tigil mo yan. Gusto mo ng babae, bigay namin sa iyo. Kung gusto mo ng kayamanan, ibigay namin sa iyo. Ibigay namin sa iyo, sabi ng mga Quraysh. Kung gusto mo ng lupain, bigay namin sa iyo. Anong gusto mo? Ibigay namin sa iyo. Bahay, palasyo, kayamanan, ginto, silver, bibigay namin sa iyo. Tigil mo lang yung pagpapalaganap mo ng Islam. Tigil mo yan. Huwag ka na magdaawa. Tigil mo yung pagdadaawa mo. Bigay namin lahat sa iyo. Pero hindi yun tinanggap ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong ginawa niya? Sabi niya, kahit ilagay niyo yung buwan at araw sa aking mga kamay, hindi ko iiwan ang pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. So, nangangahulugan, patunay yun na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalawak niya ang Islam, napalaganap ang Islam sa pamamagitan ng kaalaman. Hindi sa pamamagitan ng power o di kaya pagkadato. Kahit sabi niya, ibigay ninyo yung araw at ang buwan sa aking mga kamay, hindi ko sabi niya iiwan ang pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Yung da'wah, pagdada'wah niya. So, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang siya ay namatay, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa mga sahaba, yung mga ginawa at mga sinabi na turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iningatan yun. Hanggang sa panahon natin ngayon, nandito pa rin. At yung mga ulama natin, ang nagpapatuloy, nagsisikap na ina-transfer yung mga kaalaman na ito. Hanggang sa magunaw na yung mundo. So, alhamdulillah, nandito naman tayo, pinag-aaralan natin yung hadith o salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung kaalaman, alam natin, nabanggit natin kanina na ito ang kaalaman ay pundasyon sa ating mga ibadah, mga pagsamba. At ito rin yung dahilan na mag-guide tayo sa tamang landas. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Magkakapareho ba o di kaya maging parehas ba yung taong mayroong kaalaman at walang kaalaman? So kahit bata, alam niya ang sagot. Siyempre, pag wala kang kaalaman, ay malayo ka sa guide. Kasi wala kang alam eh. Wala kang alam. So malayo ka sa guide. Sa tamang landas, hindi mo matutuntun yung tamang landas kung wala ka doon sa wala kang kaalaman. Paano mo matutuntun? Hindi mo alam. So hindi magkakapareho yung taong merong alam at yung walang alam. So patunay yan na kapag yung tao na merong kaalaman sa pananampalatayang Islam ay magkakaroon siya ng tamang gabay o magkakaroon siya ng tamang landas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung taong kulang ang kaalaman o di kaya walang kaalaman sa pananampalatayang Islam, magiging kawawa siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi niya alam kung anong dapat niyang gagawin o di kaya kung ano yung dapat na iwasan niya.
Hindi niya alam kung ano yung haram, hindi niya alam kung ano yung halal. So, napaka-importante ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Yung kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sinabi nga ng Ibn Rajab, isang muhaddith, sabi ni Ibn Rajab, sabi niya, ang pinakamainam na kaalaman ay yung kaalaman patungkol sa Allah. So, napakaganda. Ang kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa pinakamainam na kaalaman. Yung alamin mo kung sino yung Allah. Sino yung Allah? Yung alamin mo kung ano yung Allah. Ano yung mga kanyang mga katangian. Kilalanin mo siya. So yun ang pinakamainam na kaalaman. Paniniwala sa kanya, pagpapalakas ng akida, na paninindigan sa kanya. Inshallah, makuha rin natin yan sa subject natin na akida, inshallah. Sinabi rin ni Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, hindi magiging masaya, hindi ka makakaranas ng tunay na kasiyahan, sabi niya, kapag wala sa iyo yung dalawa na ito, sabi niya. Ano yung dalawa na yun? Ang kapaki-pakinabang na kaalaman o yung useful knowledge. Yung useful knowledge. Yung kaalaman na napapakinabangan. May pakinabang sa iyo. Dahil yung kaalaman ay napapakinabangan natin. Tayo, unang-una sa sarili natin. Pag ang isang tao magsaliksik ng kaalaman, dapat ang intensyon niya ay unang makinabang ay ang kanyang sarili. Saan? Para maalis ka sa tinatawag na pagkamangmang. Magabayan, dahil sa pag-aaral mo, malaman mo kung ano yung tama, kung ano yung haram, malaman mo kung ano yung mali, kung ano yung halal. Yun ang kaalaman na kapaki-pakinabang. At pangalawa, sabi niya, ang amalun saleh, ang paggawa ng mga kabutihan. So, hindi ka magkakaroon ng tunay na kasiyahan kapag wala itong dalawa na ito. Kasi bakit? Pag halimbawa, hindi ka gumagawa ng kabutihan, ibig sabihin, gumagawa ka ng masama, magiging masaya ka ba? Magiging masaya ba yung taong gumagawa ng kasalanan? Hindi. Hindi magiging masaya kailanman ang taong gumagawa ng kasalanan. Sumusuway sa Allah. So, kung hindi ka naman gumagawa ng kasalanan, hindi ka rin gumagawa ng kabutihan, wala kang ginagawa. So ano ka? Doon ka lang sa gitna. So anong purpose ng pagkalikha ng Allah sa iyo kung wala kang ginagawa? Ano ba? Nilikha ka ng Allah dahil pa-TikTok lang? Pa-Facebook lang? Pa-YouTube? Ano ba? Instagram lang? Hindi yun. Nilikha tayo ni Allah na mayroong purpose. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya sa Suratul Mu'minun, ika 115 na aya, sabi niya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Inaakala ba ng mga tao na nilikha lamang sila na parang wala lang? Walang reason o di kaya parang laro lang? Abatha? Iniisip ba natin yun na nilikha tayo na walang dahilan? Parang wala lang? Wa annakum ilayna la turja'un? Paalala yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba, hindi na ba kayo babalik sa amin? Hindi ka ba babalik sa Allah? Hindi ka pa mamamatay? Hindi ka pa mababawian ng buhay? So, isa yun sa paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Na yung buhay natin, pagkalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na ito, ay mayroong purpose. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang dahilan ng pagkalikha ng Allah sa mga jin at sa mga tao ay ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakalinaw yun. Dahilan ng pagkalikha sa atin ng Allah at sa mga jin, sa mga tao at sa mga jin,
ay ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakalinaw na meron tayong purpose sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Huh? Pag hindi tayo gumawa ng kasalanan, gumawa ka ng kabutihan, magkakaroon ka ng masaya. Magiging masaya ka pag gumawa ka ng mga kabutihan. Pag hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka magiging masaya. Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi ka kailanman magiging masaya. Kung doon ka lang sa wala kang ginagawang kasalanan, gumagawa ka ng mabuti at hindi ka rin gumagawa ng kasalanan, doon ka lang sa gitna, anong purpose ng buhay mo? Kain, tulog, trabaho, sahod, gastos, kain, tulog, gastos, yun lang. Doon na lang umiikot, nagiging arena ng buhay mo, doon lang. So, hindi mo nakuha kung ano yung purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. So, yun ang sabi ni Sheikh Ibnul Qayyim. Ang kapaki-pakinabang na kaalaman, yun yung unang-una. At ang amalung salih, ang paggawa ng kabutihan, ano yung mga paggawa ng kabutihan? Pagtulong sa kapwa, pagsadaka, pagdarasal, pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas sa mga haram, paggawa ng mga halal. Napakarami. Kahit yung mga maliliit lang na bagay na, kahit yung pag-smile, yung pag-smile mo sa kapwa mo na naging dahilan ng pagbigay mo sa kanya ng kasayahan. Siyempre, kahit nga sa, di ba, pag nag-smile ka lang, maganda yung araw kayo, nag-smile yung siya, di ba? Nakapagbigay ka ng galak sa kapwa mo tao. So, yung bagay na yun ay mabuting gawain. Mabuting gawain. So, it's a sunnah. Sabi nga na, smile, it's a sunnah. Bibigay ka ng kasayahan sa kapwa mo ay napakaganda na yun. Sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, at yung kaalaman na kapaki-pakinabang, na kinabang yung sarili mo, na wala ka sa kadiliman, napunta ka sa maliwanag na landas, at na-share mo pa ito, yun ang kaalaman na pakinabang. Merong kapaki-pakinabang. So yung dalawa na yan, yung useful knowledge at saka yung paggawa ng kabutihan ay ang tunay na pagkakaroon ng kasiyahan. At dahilan din yan ng pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. Maliligtas ka dyan. Yung amalung saleh, paggawa mo ng mga kabutihan, maliligtas ka dyan. Dahil ang paggawa ng mga kasalanan, kailanman hindi ka maliligtas dyan. Hindi ka maliligtas dyan. So, gumawa ka ng mga kabutihan, sigurado, magiging dahilan yan na makaligtas ka. Saan makaligtas? Sa mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi ka makakaligtas dyan. Hindi ka makakaligtas dyan. Dahil darating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. So yan, sabi ni Sheikh Ibnul Qayyim, ang kapagi-pakinabang na kaalaman at paggawa ng kabutihan ay magbibigay sa iyo ng pagkakaroon ng tunay na kasiyahan at dahilan ng pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. So, yan ang kahalagahan, mga iilan sa mga kahalagahan ng kaalaman. So, marami pa. Maraming mga hadith, mga dalil patungkol sa kahalagahan ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Pero itong kinuha natin, mga punto lang, punto por punto lang. Maraming mga hadith. Sabi ng Allah, sabi pa ng hadith sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man salaka tariqan yaltamisu aw yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Yung hadith na ito,
nagpapatunay na isa sa way na maging madali ang pagpasok ng tao sa paraiso ay ang pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Noong mga panahon ng mga sinauna, mga kapanahunan ng mga sinaunang tao, nakita nila yung mga matatanda na. Matatanda na sila pero sinisika pa rin nila na mag-aral ng pananampalatayang Islam. Sinisikap nila na mag-aral ng Islam. Kahit ugod-ugod na. Pumupunta sa madrasa, nag-aaral, sa masjid, nakikinig ng mga lecture. Naglalakbay pa ng malayo para lang makapag-aral. Pupuntahan yung isang sheikh, alim, para makarinig ng mga muhadara, lecture. Ito nga sa panahon natin ngayon, napakaganda. Online lang tayo. Meron tayong mga meron tayong mga YouTube na papanood natin, nakakapanood tayo ng mga lecture sa mga paborito nating mga scholar ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. So, madali na lang yung pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Nasa atin na lamang, no? Kung willing tayo o hindi. Yung mga sinaunang sa panahon ng mga sahaba o di katabi-tabi'in, no? Sa mga panahon ng tabi'in, pinaghihirapan nila. Halos naglalakbay sila ng mga months nasa gitna ng disyerto maglakbay. Ang hangad lang, makarinig ng mga muhadara, makarinig ng mga lecture about sa Islam, magtatanong lang patungkol sa Islam. Diba? So, merong nagtanong, sabi niya, sa isang matanda, sabi niya, bakit sobrang tanda mo na? Narinig ko ito na kwento eh. Sabi niya, bakit sobrang tanda mo na nagagawa mo pang mag-aral? Di ba dapat sabi niya, mag-relax ka na lang. Pero, ba't sinisikap mo pa yung pag-aaral sa pananampalatayang Islam? Paugod-ugod ka na. Matanda ka na. Sabi niya. Anong sagot ng matanda na yun? Sabi niya, ito lang sabi niya ang alam ko na madaling paraan ng pagkapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung simpleng way. Ito yung simpleng daan. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa yabtaghi fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Ibig sabihin ng hadith, kung sino man yung maglakbay o di kaya tumahak ng daan ng kanyang intensyon, gumawa ka ng daan, paraan, naglakbay ka, ano mang ginawa mo, na pamamaraan, na naging dahilan na ang intensyon mo doon ay manaliksik ka ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Padadaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong daanan. Ang iyong daanan papunta sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang pinaka punto, o di kaya sagot nung matanda na yun. Masya Allah. So tayo, dapat pagsikapan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit busy tayo sa trabaho, mag-aral tayo. Madali na masyado yung way ng pag-aaral ng Islam. Tulad sa mga ganito sa online, masya Allah, alhamdulillah. Kahit papano na nakakapagbigay tayo ng oras. So, eto, gusto ko sanang palawakin pa yung natin. Actually, nandyan yung pero gusto ko gawin ko lang muna na introduction ito. At least, yung mga kasamahan natin, sino ba yung mga nag-present ngayon? Si Bent Daud, si Hama, Shahada, si Farah, si Baybon Malang, Saina Pandita, Sakura, Dina Escote, si Sister Ray Amara Pansaban, taga Saudi Arabia ito, si Munit Makatubak. So, yun,
Inshallah, actually sana nandito yung doktor natin na makapagbigay sa atin ng subject na akida, pero nagpaalam siya na hindi siya makakaya kasi nilalagnat siya, tinatrangkaso siya. So hilingin natin sa Allah na pagalingin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So buksan natin yung hadith na hadithul awwal. Ang gusto ko sana dapat buksan kasi sa lahat ng mga kitab na sinulat ng mga muhaddithin, pag sa subject na hadith, ang inuuna nila talaga ay yung hadith ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yung hadith na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ila akhiril hadith. Pero inshallah, ito, introduction pa lang natin ito. So, yun ang uunahin natin inshallah. Pero bilang introduction sa klase natin na ito, ibibigay ko sa inyo yung dalawang hadith na kung saan konektado sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. Sana i-record ninyo. Itong video na itong klase natin na ito, may record din na ito, may video ito, isi-send ko lang sa inyo sa WhatsApp. Inshallah. So, pag start natin sa subject na natin na hadith, unang kukunin natin na hadith ay yung hadith ni Umar bin Khattab na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kasi sa lahat ng mga muhaddith, lalo-lalo si Imam Nawawi, sinusulat niya palagi sa unang libro niya yung hadith na yan. Kasi bakit? Konektado kasi yan sa niyya. Ibig sabihin ng niyya, yung intention. Isa sa mga dahilan, bakit inuuna niya yun? Kasi paalala na ayusin natin yung intention natin sa lahat ng mga gawain natin na mga pagsamba. O sa lahat ng gawain natin. Parehas man sa ibada, pagsamba, or sa lahat ng gawain natin, ayusin natin yung intention natin. Ayusin natin yung intention natin. So yung hadith na yun, nagpapaalala na maayos, para maayos natin, matama natin yung ating intention, yung niyya natin. Kasi yun ay napaka-importante. Kapag ang niyya ang masira, magiging useless lahat. So, ano ba dapat ang maging intensyon natin? Bakit tayo mag-aaral? Bakit tayo nananaliksik ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam? Ang pinakamagandang intensyon natin, unang-una, mag-aaral tayo sa pananampalatayang Islam, hindi para maging sumikat, hindi para maging alim o di kaya kilalanin, ganito, ganyan. Pagpapasi, hindi ganun. Unang-una, ma-save mo yung sarili mo sa tinatawag na pagkajahil. Mawala ka sa tinatawag na pagkamangmang. Mawala ka sa tinatawag na pagkamangmang. So, yun ang napakagandang intention. Maalis mo yung sarili mo sa pagkamangmang. At pangalawa, ay ang ma-share mo yung knowledge mo, yung kaalaman mo sa Islam para yung mga kapwa mo ay pag nasharean mo sila ng kaalaman, maalis din sila sa tinatawag na pagkamangmang. So yun yung the best na niya. At gagawin mo yan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para sa tao. Hindi para sa kanino man. Gagawin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo yan, maalis ka sa pagkajahil, matulungan mo yung kapwa mo, may share mo ang kaalaman sa kanila. Maalis sila sa pagkajahil, pagkamangmang, gagawin mo yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung pinaka-mainam na intention. So, inshallah, bilang introduction sa klase natin na ito, bibigay ko sa inyo yung dalawang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan patungkol sa buwan ng Ramadan. Na sana baunin natin ito. Habang nasa buwan tayo ng Ramadan, baunin natin itong hadith na ito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sabi niya, kullu amal ibni Adama yudha'afu. Lahat ng mga gawain ng anak ni Adan. Kullu amal ibni Adama yudha'af. Ibig sabihin, dinodobli-dobli. Al-hasanatu ashru amthaliha. Yung isang mabuting gawain nagiging 10 times. Ila 700 da'fin. Hanggang sa 700 times. Tingnan ninyo. Yung gawain ng anak ni Adan, tayo ay nagdudoble, dumudoble-doble. Al-hasanatu asharu amthaliha. Yung isang hasana, nagiging 10 times yung hasana na yun. Hanggang sa ila 700 da'fin. Hanggang sa 700 times. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, qala Allah azza wa jal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa as-sawm. Illa as-sawm. Maliban na lang sabi niya sa pag-aayuno. Fa innahu li. Tingnan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pag-aayuno sabi niya, ay nagmamayari niya na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li. Akin yan, sabi ng Allah. Meron din sa ibang riwaya, sabi niya, kullu amal ibn Adam lahu. Sa kanya, sa atin yung lahat ng mga gawain natin. Pero maliban sa saum, maliban sa pag-aayuno, dahil inangkin ng Allah, sabi niya, fa innahu li. Akin yan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bi. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo ng gantimpala dyan. So, tingnan ninyo, Masya Allah. Kung yung mga gawain natin, umaabot ng 700 times, isipin mo kung mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala inangkin niya yung pag-aayuno mo at siya mismo yung magbibigay ng gantimpala sa iyo. Tingnan mo kung gaano kalaki yun. At sa buwan ng Ramadan, doble-doble ang mga gantimpala dito. Dumudoble-doble ang gantimpala dito. Sabi ng Allah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasunod ng hadith, yada'u shahwatahu. Bakit inaangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-aayuno mo? At siya yung magbibigay mismo ng gantimpala para sa iyo sa kabilang buhay? Dahil yada'u shahwatahu wa ta'amahu. Baka iniwasan mo yung shahwa mo. Yung shahwa mo ay iniwan mo muna. Wa ta'amahu, iniwan mo rin ang pagkain mo. Min ajli, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan niya yung kagustuhan ng sarili niya. Gusto niyang magsalita ng masama, gusto niyang kumain, gusto niyang uminom, pero iniwan niya yun para sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mismong Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, isang hadith yan na sana mailagay natin sa ating mga isipan, may sa puso natin, maging baon natin sa buwan ng Ramadan na ito. At pangalawa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith, sabi niya, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man sabi na, ito isa, sa buwan ng Ramadan na ito, ang pinakamaganda dito, ang meron dito yung tinatawag na Laylatul Qadr. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran patungkol sa Laylatul Qadr? Sabi niya, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Mas mainam pa sa 1,000 buwan. Ibig sabihin, hindi, sobra pa sa 1,000 kasi mas mainam pa eh. Khairun min alfi shahr. Kung natsambahan doon na gumawa ka ng mga maraming kabutihan, nag-ibada ka, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, khairun min alfi shahr. Yung Laylatul Qadr na yan. Khairun min alfi shahr. At kapag nabuta nga, man qama Laylatul Qadr, sa gabi na yan, gumawa ka ng mga ibada, hangad mo, imanan, paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, hangad mo ay gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang mga nauna mong kasalanan. At ang kasunod pa ng hadith, man sama Ramadan wa man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ganun din, sino man yung nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mayroong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa utos ng Allah, na itong Ramadan na itong pag-aayuno ay utos ng Allah, at angad mo ang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nauna mong kasalanan. So, sana maging baon natin ang dalawang hadith na ito at sa buwan ng Ramadan. At inshallah, ano ako ng klase natin. Inshallah, kung hindi bukas or bukas makalawa, mag-send ako sa inyo ng link. Inshallah, bilang continue sa subject natin na ito. So magsisimula tayo sa pinakaunang hadith. Inshallah, sa hadith ni Umar ibn al-Khattab na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ila akhir al-hadith inshallah. Patungkol sa intensyon. Napakalawak yan na usapin. Inshallah, sikapin natin na ma-explain natin ng maayos inshallah biidhnillah sa susunod na klase natin inshallah. So mahigit isang oras na tayo, ha? So sino yung merong katanungan diyan, mga sisters? Malinaw ba yung klase ngayon? Malinaw po. Assalamualaikum Ustads. May kunting katanungan lang po kung pwede. Sige sister, magtanong ka inshallah. Sana masagot natin. Pwede po ba Ustads kahit hindi relate sa subject natin kanina, pwede po ba? Sige inshallah, sikapin natin na masagot. Halimbawa, sige. May mga kapatid natin kasi bagong papasok sa Islam na nagtatanong po sila yung sunna daw, kailangan pa ba ng aya or hindi na? Ano? Yung sunna? Pagdarasal ng sunna. Pagdarasal ng sunna, kailangan pa ba ng aya? Mag-aaya pa daw? So actually, yung tinatawag na ang napakagandang tanong yan si Sister Rai Amarol. So kahit hindi sunna, ang hatol ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam sa fiqh, ang subject na yan mapag-aaralan yan sa subject na fiqh. Okay? Yung tanong na yan. So sa fiqh, ang hatol ng after Fatiha, yung tinatawag sa Maguindanao na magsakab ka o di kaya magbasa ka ng verses from Quran, di ba? After ng Suratul Fatiha. Ang hatol nun ay sunnah. Kahit na sa pagdarasal ng fardu, pag hindi ka makabasa noon, walang problema kasi sunnah lang yun. Kung dun sa sunnah, kung sa fardo ay walang problema, ganun, mas lalo sa sunnah, wala rin problema yun, kahit hindi ka makabasa nun. Pag hindi ka makabanggit ng aya. Halimbawa, ang pinakano lang doon, importante, yung Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, mayroong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. O kama qala fil hadith. Walang pagdarasal kung hindi mabasa yung Surah Al-Fatiha. So pag halimbawa, after ng Suratul Fatiha, nakalimutan mo magbasa ng surah na verses from Quran, for example, Qul huwallahu ahad, hindi ka nakabasa o di kaya naman nakapagruku ka na, walang problema. Kasi ang hatol lang nun ay sunnah. Hindi masisira yung pagdarasal mo doon. So pag sunnah, pag hindi ka nakabasa doon, walang problema. Ang importante, sunnah man o di kaya fardo, kailangan mabasa mo yung surah Al-Fatiha. Dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. So, o kama qala fil hadith. So, yun ang sagot ng sister. Allahu a'lam. Inshallah, malinaw. Sana naging malinaw sa iyo. Shukran Ustad, wa jazakallahu khairan fid dunya wal akhirah. Wa iyaka wa iyaki. So, sino pa yung mga may katanungan? Pag wala na, inshallah, kita-kita na lang tayo sa next na klase natin, inshallah. Bukas, inshallah, magkaklase tayo. Mag-send ako ng link para sa inyo bukas, inshallah. Mga ganitong oras din, inshallah. Inshallah. Para maging tuloy-tuloy yung ating subject. So, malinaw po ba yon? Ayos lang po ba sa inyo yon?
Malinaw po ba yung ating lecture sa sa gabi na ito? Malinaw po, Ustads. Na syukran sa inyong lahat. Meron pa bang katanungan? One. Shukran din, Ustads. Afwan, afwan. Wala naman na po. Ah? Din, Ano? Okay na kayo? Wala nang katanungan? Sa akin po, wala na po, Ustads. Masya Allah, masya Allah. Na syukran sa inyong lahat. Biyayaan kayo ni Allah, gantimpalaan kayo ni Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat. Naway ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang kapatawaran sa buwan ng Ramadan na ito. Hilingin natin sa Allah na matapos ang buwan ng Ramadan na mawala lahat ng ating mga kasalanan. Allahumma amin. Hilingin natin sa Allah na itong klase natin na ito ay magiging mubarak, magkaroon ng baraka, unang-una sa sarili natin at sa mga kapwa natin tao. Maging mapakinabangan natin ito sa sarili natin at sa ibang tao, inshallah. Ma-share natin sa ibang tao, inshallah. Kung ano man yung mga natutunan natin dito, ay pwede ninyong i-share. Mag-ikhlas tayo, hilingin natin sa Allah, taufikan niya tayo ng lakas ng loob na ma-share ito, mabuting pag-unawa, at bigyan niya tayo ng taufik. Allahumma amin. So, magpapaalam ako sa inyo. Syukran sa mga oras ninyo. Jazakumullahu khaira. Gantimpalaan kayo nawa ni Allah. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran. Afwan, sister. Papatayin ko na, ha?